as your living church, Panginoon, you will use each one of us as we refuel, Panginoon, sa oras na to, with your word, with your presence, and with your spirit, Panginoon. Mas malayong distansya ang aming aabutin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. A blessed Sunday, JFPC family. Allow me to thank Pastora Susan for giving me this platform to share with you the Now Word of God. So for several weeks now, we've been hearing messages about the Kingdom of God. So Pastora Susan shared with us about encountering God, sharing the Gospel. Si Elder Mina naman gave emphasis on being the salt of the earth and the light of the world. And just last week po, shinare sa atin ni Elder Joms about being the disciples of Jesus Christ. So kung atin pong bubuksan ang ating mga spirito, maririnig po natin ang boses ng Panginoon na kinakausap tayo to respond to His call of advancing His kingdom here on earth. Gusto ng Panginoon na kung ano yung kultura dun sa langit ay maibaba dito sa lupa, dito sa earth. So tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Patuloy ka namin dinadakila, Lord, sa umagang ito. Maihayag patuloy yung mga salita at buksan namin patuloy ang aming spirito, Panginoon, sa pagtanggap ng mensahe mo, Panginoon, para sa bawat isa. Lord, we know that you are working in us and through us, Lord, para po ma-fulfill, Lord, ang dakilang plano mo sa mundong ito. Lord God, salamat po because you are equipping us, Lord, to be the disciples, Lord, that you want us to be, Panginoon, at maging discipler din kami. Lord God, wala kaming ibang magagawa, Panginoon, kung hiwalay ka sa amin. So we welcome you, Lord, patuloy sa aming buhay, sa aming ministry, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyo po ang lahat ng karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun po, kung makagiging aware po tayo sa mga mensaheng tinanggap natin, makikita po natin that the Lord wants us to win souls. Talagang maipanalo po o makuha yung kaluluwa ng mga taong hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Kaya nga po tinatawag tayong catalyst of change. So ano nga ba? Ba't kailangan nga ba ng pagbabago sa mundong ito? No? But before we answer that, let me first define what catalyst means. So a catalyst is a person or an event that quickly causes change or action. So ang bilis at pagbagal ng pagbagong gusto nating makita dito sa mundo ay nakadepende po sa ating mga tinawag niya. Gaano rin po ba tayo kabilis mag-respond sa call na ito? At ang change naman po is the act or instance of making or becoming different. Bakit kailangan ng pagbabago? Kasi nga po, nung nahulog po sa kasalanan ng tao, yung image ng Panginoon, yung kanyang likeness ay nawala yun. So, kailangang maibalik, gusto ng Panginoon na maibalik sa tao yun. Ganun po niya tayo kamahal. Ayaw niya po na mabuhay tayo in misery, in suffering. Gusto niya po magbalik loob tayo sa Kanya. Kaya kailangan niya po ng mga tao na gagamitin niya para po maihayag ang mabuting balita dito sa mundo. So ano nga po ba ang ating mandato? Palagi nating itong naririnig, no? Pero gusto ko pong i-revisit natin. So sa Matthew 28:19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So tayo po ay magpahayag ng kanyang salita at talagang dapat maging disciple din tayo. Para po yung mga magiging disciples natin, maging disciple din. Ayan po. So sabi ni Pastor Wilbert Butial, "The church as the salt of the earth and the light of the world is mandated to become the change agent on earth to bring transformation to the world." So sabi nga dun sa nakaraang napag-aralan natin, salt, ibig sabihin yan, elite ones, at yung light is a standard bearer. So, sa atin po makikita yung pattern kung paano mamuhay. Kaya kung hindi po tama yung pamumuhay natin, imbis po na naihahayag ang Panginoon ang kanyang pag-ibig, ay nagiging kasiraan po tayo sa kaharian ng Panginoon.
Ayan po. So, gusto ko lang din po i-quote yung sinabi po ni Mahatma Gandhi. We but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This is the divine mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do. So tayo na po ang mag-initiate ng change na gusto natin. Hindi po aantayin natin yung iba na magbago kasi ang hirap po nun, dapat nag-i-initiate ang pagbabago po ay magsisimula sa ating sarili. Yan po. So to summarize po yung sinabi ni Mahatma Gandhi, ito po yun. Be the change you want to see in the world. So, kung gusto po natin na yung kultura ng heaven ay maibaba dito sa mundo, dapat po tayo mga Kristiyano, ang kanyang kingdom citizens, ang unang makitaan ng righteousness. Ano nga ba yung kingdom of God? Ano po ba yun? Kung natatandaan nyo, it is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So, kailangan po tayo mga kingdom citizens ay nakikitaan po ng katuwiran, kabanalan, kapayapaan sa kabila po ng mga nangyayari sa mundo ngayon. At yung kagalakan po na hindi po maipaliwanag ng mundo, sa kabila po ng mga nangyayari ngayong uncertainties, talagang payapa pa rin tayo at may galak pa rin tayo sa puso because we have this blessed hope na babalik ang Panginoon para po iligtas po tayo. Amen po ba? Amen. So, if we want the world to change, dapat po tayong unang kakitaan ng pagbabago. No? Let's be transformed by the renewing of our mind. Alam po natin yan. Romans 12:2. We should possess a mind that is set on Jesus Christ. Yung lahat po ng gagawin, sasabihin, isipin natin, magiging aware tayo, ito ba'y makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon? Alam nyo po, mahirap gawin ito, pero once na namuhay tayo sa biyaya ng Panginoon, we know po na ang power ng Panginoon ang mag-enable sa atin na gawin kung ano yung mga pinapagawa niya at maibalik po tayo dun sa talagang character, maibalik po sa atin yung character na nawala nung nag-fall po si Adam and Eve. So, yun po. So, let's have a review of our tripartite being. Yan. So, mahirap po kasing gawin or sabihin sa mundo na magbago na kayo kung tayo po mismo hindi kakikitaan ng change na gusto natin. So, our tripartite being, no, alam po natin to, we are composed of spirit, soul, and body. Alam niyo po, para mapalakas po ang ating soul, dapat we are feeding our spirit with the Word of God. Kasi po, every time po na malakas ang spirito, lumalakas din po yung kaluluwa natin. Nalalabanan po niya yung mga temptations, yung kasalanan. At yung body po natin, talagang nagsasubmit po siya. No? Pag malakas ang spirito, nagsasubmit po siya dun sa kung anong kalooban ng Panginoon. Napapahina po yung mga lusts na gusto ng katawan natin. Yan po. So again, we are composed of spirit, soul, and body. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ayan po. So, hindi po isang aspeto lang ng ating pagkatao ang gusto pong ayusin ng Panginoon, kundi bawat aspect po, bawat bahagi natin. So, spirit, soul, and body. Again, dapat po lagi pong malakas ang spirit natin para po yung ating kaluluwa ay ma-renew, ma-restore po yung dating image niya. Ayan po. So again, feeding our spirit is inviting God's grace to work in us and through us. Now let's focus on our soul. The composition of soul, we have mind, will, and emotion. Ito po yung dapat na nating baguhin, no? Mababago lang ito again kapag malakas ang ating spirit. And we can do that, no? Mapalakas ang ating spirito if we are investing, Lord, investing time na talagang meditate yung salita ng Panginoon.
day and night. Yan. So, mind. Ang mind po, pasisimplehin na lang natin, no? Mind. Isipin na lang natin, ito po yung mga iniisip natin. Siyempre, what a man thinks. So, yung perception natin, yung knowledge natin, lahat po yan nakapaloob sa mind. Sabi dito sa Proverbs 2:10, for wisdom will enter your heart, and knowledge will be delightful to your soul. So, yun, talagang, yung knowledge daw po ay delightful sa ating soul. Knowledge, no? Knowledge ay nandun po nakapaloob sa ating mind. So, again, ang mind po ay parte ng ating soul. I will give thanks to you because I am awesomely and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Again, bigyan natin ng emphasis, my soul knows it very well. Sa Psalm 139:14. Yeah. So, and again, another verse, Lamentations 3:20, my soul certainly remembers and is bent over within me. So, yung remembrance, knowledge, lahat po yan ay function of the mind. Kaya po, ang mind natin ay parte ng ating soul. Pangalawa po ay will. So, yung isa po, what a man thinks. Ang will naman po, what a man wants or desires. So, lahat po ng mga pinapangarap natin, lahat ng mga gusto natin ma-achieve, gusto natin kainin, gusto natin gawin, lahat po yan nakapaloob sa will. So, dapat po, kung ano man yung gugustuhin natin, yung desire natin, dapat po aligned lagi sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Yan. So, that my soul would choose suffocation, death, rather than pains. So, Job 7:15. So, kaya ko lang po kinukot itong mga verse na to para ipakita sa inyo na talagang itong tatlong bagay na to, elements na to, ay bahagi po ng ating kaluluwa. So that my soul would choose suffocation. Sa Job 6:7, my soul refuses to touch them. They are like loathsome food to me. To choose or refuse something is made by the act of the will. So, will po ang gumagawa niyan. Yung nagdedesisyon, namimili, umaayaw, lahat po yan act of the will. So, lagi po nating isipin, lagi po natin tandaan, to choose life, to choose blessings over curse, to choose to be good than to be bad, to choose a God rather than evil. So, sabi po sa Numbers 32, if a man vow a vow unto the Lord or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeded out of his mouth. So, bind his soul. Sabi dito sa Numbers 30, verse 2. Yan. To bind the soul is to make a decision. Again, decision making is an act of the will. So, bawat desisyonan mo, kapatid, make sure na yan yung gusto talagang ipagawa sa iyo ng Panginoon. Pangatlo po yung emotion natin. This is what a man feels. Dito rin po madalas na nagkakasala ang tao, no? Hindi naman tayo pumapatay, hindi naman tayo nagnanakaw, hindi naman tayo nangangalunya. Pero ano ba yung nasa nakapaloob dun sa soul mo? Ano ba yung iniisip mo? Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung dinedesire mo? Diyan po minsan nagkakaproblema. Hindi nga tayo gumagawa ng mga heinous crimes, but yung the way we think, the way we act, the way we the way we say something ay hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Dapat po dyan tayo maging aware. So, emotion sa 1 Samuel 18:1, now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and David loved him as his own soul. So, loved him as his own soul. So, again, ang emotion natin ay nakapaloob sa ating soul. Another verse, Song of Songs 1:7, tell me, you whom my soul loves, where do you pasture your flock?
Where do you have it lie down at noon? For why should I be like one who veils herself beside the flocks of your companions? So, whom my soul loves. No, ang ating pong nararamdaman ay lahat po yan ay nakapaloob sa ating soul. 1 Samuel 36, and David said on that day, whoever strikes the Jebusites is to reach those who limp and those who are blind, who are hated by David's soul, through the water tunnel. For that reason they say, people who are blind and people who limp shall not come into the house. So, let's give emphasis on hated by David's soul. So, lahat ng hatred, joy, pain, love, ano pa ba? Peace, lahat po yan ay emotions. Kaya, dapat po maging aware din po tayo pag nakakaramdam tayo ng lungkot or ng galit. Isipin natin na ito po ay ayaw ng Panginoon. So, dapat mag-renew agad tayo ng ating kaisipan. No, para po maging tama rin kung ano yung emotion natin. Lahat po kasi yan nagsisimula sa isip. So, atin pong patuloy na labanan kung ano man yung mga negative thoughts na nandito sa isip natin. Palitan natin ng salita ng Panginoon na mga magagandang bagay na naririnig natin mula sa Kanya. Yan po. And dito po sa James 10:16, they put away the strange gods from among them and served the Lord. With his soul, and his soul was grieved for the misery of Israel. So, his soul was grieved. Yan. So, again, maging aware po tayo sa ating mga nararamdaman. So, dealing with the soul, overcoming adverse childhood experiences or ACEs. Ito po, dito po tayo magfo-focus ngayong umaga sa ACEs. Ewan ko po kung narinig nyo na ito. Pero this was shared to us by Pastora Deborah last time. Doon po sa aming online mentoring. Although meron akong knowledge about psychology, that was the first time na narinig ko po about ACEs. Kasi yung term na ginagamit namin doon, nung nag-aaral ako ay shadows. So ACEs, sabi dito, are experiences that can range from physical, emotional, or sexual abuse to neglect. ACEs are experiences that can range from physical, emotional, or sexual abuse to neglect and household dysfunction. So, ito po yung mga trauma na naranasan ng isang bata, no? Physically, emotionally, sexually, no? Hanggang po sa neglect na na-experience niya sa kanyang mga magulang or sa mga taong kasama niya sa bahay. At anything po na hindi normal, no, na nakikita ng isang bata sa kanya pong tahanan, yan po ay ACEs or Adverse Childhood Experiences. The ACEs test. Tingnan po natin kung meron tayo. And I'm sure kahit isa po dyan, meron po talaga tayong na-experience. Alam niyo po ba, itong ACEs test na to is composed of 10 items lang po. Ngayon, kapag the more na mataas ang score mo, the more daw po na umiikli yung lifespan mo. No? So, kung, for example, 80 years old ka, dapat mabubuhay. Dahil meron kang ACEs, nababawasan po yan ng 20 years. Pag naka 6 ka out of 10, most likely po, mababawasan ng 20 years yung lifespan mo. So, tignan po natin, i-assess natin ang ating sarili. Bakit po gusto kong gawin natin ito? Kasi nga po, di ba, disciples tayo ngayon? At yung iba po sa atin, discipler na rin. Kung meron po tayong mga issues sa puso natin, sa isip natin, sa kalooban natin, alam niyo po, mahihirapan po tayong mag-minister sa ibang mga tao. No? Mahihirapan po tayong kumbaga, i-encourage siya na talagang baguhin ang kanyang kaisipan, ang kanyang buhay. Dahil, ano ba yung nakikita sa atin? Mabuti ba? Kaaya-aya ba sa Panginoon? Siyempre po, mas magiging madaling mag-disciple kung tayo po mismo ayos yung ating kaisipan, ating pamumuhay. So, tingnan po natin kung meron tayo nito. At dun din po sa mini-ministera natin, sa dinedisciple natin, importante po na alam din po natin kung meron ba silang mga experiences na traumatic para po maging malaya sila.
Di ba dun sa one-to-one natin, binigyan din ito ng, kumbaga, tinakil din ito ng ating disciplers. Sa mga babae, si Pastora Baby, tapos si Pastor Ernie naman sa mga lalaki. So, importante po kasi na talagang magkaroon tayo ng freedom sa ating sarili. Tingnan po natin kung meron po tayo nito, o na-experience natin to. Kayo na po ang bahalang mag-score sa sarili niyo. Yes or no lang naman po ang sagot dito. At bilangin niyo po kung ilan yung naging yes niyo. Okay? Kasi po, pag 6, kailangan po talaga nating ibigay sa Panginoon lahat ng yan. No? Kailangan nating maisuko. Kailangan nating nantulong ng ating mga leaders, ng ating pastor, ng ating discipler. At kung kinakailangan po, professional help. Kung talagang hindi tayo makawala. Ginagamit din naman po ng Panginoon na instrumento yung mga psychiatrists and psychologists para po ma-address kung ano man po yung problema sa atin. Ayan po, so ang number 1 po, tingnan natin, before your 18th birthday, did a parent or other adult in your household often or very often swear at you, insult you, put you down, or humiliate you? Nakaranas ka ba nito na pamamaliit ng mga kasama mo sa bahay? Any of them. Or act in a way that made you afraid that you might be physically hurt. Yan, sige. Kayo po ang makakasagot niyan, yes or no. Next po, before your 18th birthday, did a parent or other adult in the household often or very often push, grab, slap, or throw something at you? Or ever hit you so hard that you had marks or were injured? Sige po, balikan natin ang ating pagbabata before our 18th birthday. Nakaranas po ba tayo ng pananakit, pambubugbog, or anything? Sa kasama po sa bahay, ha? Next, before your 18th birthday, did an adult or person at least 5 years older than you ever touch or fondle you, or have you touched their body in a sexual way, or attempt or actually have oral, anal, and vaginal intercourse with you? Yan, isipin po natin kung nakaranas tayo ng sexual abuse nung tayo po yung bata pa, nung minor pa tayo. Babae o lalaki po ito, ha? Number 4, before your 18th birthday, did you often or very often feel that no one in your family loved you, or thought you were important or special, or your family didn't look out for each other, feel close to each other, or support each other? Kayo po ba yung tahanan? Nasa tahanan ka ba na parang napakalamig, hindi mo makita yung affection, yung suporta sa isa't isa? Number 5, before your 18th birthday, did you often or very often feel that you didn't enough to eat, had to wear dirty clothes, and had no one to protect you? Ito po yung basic needs. Your parents were too drunk or high to take care of you or take you to the doctor if you needed it. Yan. Meron ka bang poverty na naranasan? Yung talagang halos wala ka nang makain or kulang yung kinakain mo, tapos wala kang damit na maayos, and you thought that no one was there to protect you? Or kung meron bang addiction sa family niyo like alcohol or drugs? Yan. 6. Before your 18th birthday, was a biological parent ever lost to you through divorce, abandonment, or other reason? Yan, naghiwalay ba yung parents mo? Iniwan ba kayo? Nang ghost ba yung isa sa parent mo? Or nag-OFW ba yung magulang mo? Number 7, before your 18th birthday, was a mother, a stepmother often or very often pushed, grabbed, slapped, or had something thrown at her, or sometimes, often or very often, kicked, bitten, hit with a fist, or hit with something hard, or ever repeatedly hit over at least a few minutes, or threatened with a gun or knife? Nakita mo ba yung mother or stepmother mo na sinaktan, no? O tinakot, pinagbantaan? Yan.
Number 8, before your 18th birthday, did you live with anyone who was a problem drinker or alcoholic, who used street drugs? Yan po, hindi naman po ibig sabihin parent lang. Basta kasama nyo po sa bahay. Kung extended family kayo, pwedeng pinsan yan, pwedeng uncle yan, pwedeng lolo yan. 9, before your 18th birthday, was a household member depressed or mentally ill? Or did a household member attempt suicide? Yan, tingnan po natin. Sometimes po, or not sometimes. Most of the time po, pag talagang sobrang hooked na po sa drugs, nagkakaroon po talaga ng mental illness. So, naranasan nyo po ba ito? 10. Before your 18th birthday, did a household member go to prison? So, yun po. Yan po yung number 10. Ngayon, kung naka 6 ka po pataas, again, yung lifespan daw nababawasan ng 20. Pero syempre, andito ang Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Kaya po nating baguhin yung destiny. Yung destiny, yung sinasabi nila na possible na effect nitong ACEs. Sa pamagitan po ng grace ng Panginoon. Kaya po natin pinasasagutan ito sa inyo. Pwede nyo rin pong gawin dun sa small group nyo or sa dinidisciple nyo para po makita natin kung ano po yung mga dapat pong ma-address na problema. No? Kasi po, alam nyo po, itong mga nakaranas ng ACEs, alam nyo po ba yung impact nito? Ayan. ACEs can significantly affect a person's physical and mental health throughout their life. Ako nga po nung sinagutan ko to, yung sa 15 items yung sinagutan ko, kasi meron din pong test na ganito, na 15 items naman, 9 yung nakuha ko out of 15. So, nakita ko, kaya pala ganito ako. Kaya pala may mga certain area sa buhay ko na parang hirap na hirap akong makawala. Kasi dahil nga po dito sa ACEs, hindi ko na po isa-isahin kung ano yung ACEs na na-experience ko. Pero alam niyo naman po, hindi lingid sa kaalaman nyo na galing po ako sa broken family. Tapos si mama nag-abroad. Tapos, nakatira po ako sa community kung saan sa bahay po mismo namin ginagawa yung session ng shabu or ng marijuana. Ayan po. Hindi po ito to embarrass my family, no? Pero ito po ay talagang nangyari. So, nakita ko po yan, no? Nakita ko po yan ng harap-harapan po bilang bata. Namulat po ako sa ganyan. Tapos, ACEs are linked to issues like depression. So, tingnan natin, i-assess natin yung sarili natin. Ano ba yung cause o yung roots nitong depression, anxiety, tapos sometimes may substance abuse din, and even chronic diseases. Siyempre, pag ang tao, bata, namulat po sa ganong environment, ang tendency po niyan, i-imitate po niya kung ano yung nakita niyang ginagawa ng adult. Meron nga po ang kilala na talagang mula sa lolo at lola hanggang dun po sa apo, sira po ang buhay kasi lahat po sila talaga gumagamit ng shabu. At pagka alam niyo naman po naka-drugs, syempre ano na yan kumbaga parang domino effect na yan. Pwedeng pwedeng isa sa family members nasa prostitution na, pwedeng magnakaw na yan, lalo na pag walang pambiling drugs. So marami pong pwedeng mangyari. Tapos yung iba po nagkakaroon ng mental illness talaga. Yun po ang nakakalungkot na effect po or impact ng ACEs. At ito po yung mga diabetes na yan, hypertension, isa rin po sa causes niyan ay yung ACEs na tinatawag. Kaya po kailangan alam natin kung tayo po ba ay biktima nito. Hanggang ngayon po ba mayroon pang natitira dyan sa ating pong pagkatao na effect ng ACEs? Yan po. So, ang good news po, the impact of ACEs can be profound. But as people of faith, we believe in the power of healing, redemption, and resilience through God's grace. Resilience. Kaya po nating lagpasan ito, no? Hindi lang mag-survive, kundi mag-thrive, no? Sa mga krisis na napagdadaanan po natin dahil sa biyaya ng Panginoon. Ayan, biblical perspective on suffering and healing. Ito, favorite kong story talaga to. Yung kay Joseph. 'Di ba? Despite the betrayal and hardship
Joseph faced, he maintained his faith. Talagang nag-respond si Joseph ng tama sa kabila ng mga naranasan niya. Hindi nga lang po basta betrayal yun eh. Binenta po siya. Tapos, nung binenta siya dun sa mga Egyptians, hindi lang po basta siya naghirap. Nakulong po siya. At nakita ba natin sa story, nabanggit ba doon na nagreklamo si Joseph? Hindi po. Laging ang response niya ay tama. Alam niyo po, kung ganong binetray ka ng mga kapatid mo, pwedeng magrebelde yun. Ang bata pa po ni Joseph noon, nung nangyari ito. Pero dahil tama po yung response ni Joseph, imagine, 13 years po, bago naging successful si Joseph. Antindi po ng pinagdaanan niya. Doon sa bahay ni Potiphar, 'di ba, na-accuse pa siya ng wife, no, na parang may gusto sa kanya or re-rapein siya. Pero dahil nga talagang binavalue ni Joseph yung character niya, yung pagkakilala niya sa Panginoon, hindi nagbago. Kaya po kahit makulong siya, hindi po siya nag-waver dun sa faith niya. So, Joseph's story reminds us that our past pain can be transformed into a purpose through God's plan. Tingnan po natin, no, yung response ni Joseph nung may famine na sa buong mundo at pumunta yung mga kapatid niya sa Egypt para po bumili ng grains. Diba, nagsusorry nga yung mga kapatid niya, pero ito yung naging sagot niya, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Hindi po tinignan ni Joseph kung gaano katindi yung suffering na na-experience niya. Kundi tinignan niya yung plano, yung bigger picture. Ano ba yung bigger picture? Siya yung ginamit ng Panginoon para i-save. Hindi lang yung bansa niya, kundi buong mundo. Yan po, ganun. Para magkaroon ng ano man tawag doon? Remnant, no? Remnant yung yung ano ba dito? Nawawala ako, sorry. Para yung ma-preserve yung lahi ng Israel, sorry. Ayan. So, the battles of David naman. So, isa rin sa paborito ko, si David, na biblical character. Kung makikita natin, ako pag nagbabasa talaga ako ng storya ni David, ako yung napapagod. Sa dami po ng battles na kinaharap niya. Pero lagi pong tama din, no? Isang beses siya bumagsak sa babae. Tapos yung isa, nung may instruction si Lord na hindi niya sinunod. Pero alam mo, si David talagang lagi siya agad, pag na-realize niya na nagkasala siya, lagi siya agad bumabalik sa Panginoon. So David's Psalms often reflect his despair, yet also his unwavering faith in God's deliverance. Yan. So makikita natin sa mga awit niya, yung despair, napaka-open niya sa Panginoon, napaka-transparent niya kay Lord. Pina-pour out talaga niya kung ano yung nasa puso't isip niya. At na-appreciate niya ng Panginoon. Kasi doon naman sa pagsasabi niya ng suffering niya sa Lord, ang ending pa rin nun, binibigay pa rin niya yung glory sa Panginoon. At aware pa rin siya na sa kabila ng mga nararanasan niya, andyan pa rin si Lord para mahalin siya, para i-save siya, para alisin siya doon sa present situation niya. Sabi nga dito, God is near to those who suffer, offering comfort and hope. Alam niyo po, huwag tayong mawawala ng pag-asa kung tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong pagsubok. Dahil ang Panginoon, lagi siyang may comfort, may hope, may solution na dala. No? Sabi nga, attracted daw yung mga solution sa problema. Attracted yan sa mga tao na tama ang response sa mga mga negative na nangyayari sa buhay niya. Ayan. So, the trials, the battles of David. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. See, yun po yung mindset ni David. Kahit na hirap na siya, pagod na siya, alam pa rin niya na kaya siyang iligtas ng Panginoon. Ano yung role po natin bilang church? Ano yung role natin? Nawa po, bilang mga Kristiyano, bilang mga kingdom citizens, aware po tayo sa role natin bilang isang iglesia. Sa mga tao po na nakaranas nitong ACES o nakakaranas
No, ang ministry po natin ngayon, 'di ba? Nasa intentional discipleship tayo. So lahat ng ginagawa natin, business, pag-aaral, pagtatrabaho, sa pakikipagkwentuhan mo sa mga kapwa nanay o tatay mo, dapat intention natin lagi na i-share yung kaharian ng Panginoon. Ang dami pong kabataan ngayon na talagang meron pong suffering, may depression, dahil po sa pressure, hindi lang ng social media, kundi pressure din from parents. Kaya dapat po lagi nating iniisip ano ba yung magagawa natin bilang church sa mga tao, mga kabataan, especially the youth, no? Sabi dito, unang role natin, the church is a safe space for everyone. Listening without judgment can be a powerful first step in someone's healing process. Just listen. Marami po sa kabataang broken, no, naliligaw, ay kailangan lang po nila ng makikinig sa kanila. Listening without judgment. Nawa po yung church natin ay isang iglesia na kung saan walang judgment. Hindi po sila ichichismis, hindi sila iiwasan, hindi sila susumbatan, kundi talagang safe space. Sabi nga ni Pastor Deborah, bakit daw mas marami pang gustong pumunta sa inuman, sa drug session, kaysa sa church? Kasi doon daw sa inuman, walang judgment. Kahit gaano kalakas yung tawa nila, kahit anong ikwento nila, no judgment. Kaya nilang maging sila, no? Kaya nilang maging transparent. Sa church, we are encouraged po na maging safe space sa mga kabataan. Kasi po, kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, makikita natin ang dami pong nagsasuffer. Ang dami pong naliligaw ng landas. Kasi marami na rin pong information ngayon na twisted truth. Akala nila yun ang tama. Pero talagang, kumbaga, kabaligtaran po ng kung anong gusto ng Panginoon. So yun po, listening. Just listen, church. Sana po walang judgment sa iglesia. Maging pure po yung ating pagmamahal, ating pagtanggap sa bawat kabataan po na na-encounter natin. Kasi po hindi po natin alam kung gaano katindi yung pressure na nararanasan po nila because of social media and other factors po. Sabi po sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Guilty tayo dito mga magulang. Ako mismo, ewan ko kung ako lang, baka ako lang. Ayan. Madalas, konti pa lang yung sinasabi ng anak ko. May sinasabi na ako agad. May sagot na ako doon sa sinasabi niya. At nauunahan po ako ng galit. At hindi ko namamalayan na sa kakaganan ko pala, broken na pala yung anak ko. No? Hindi ko namamalayan na ang laki pala ng epekto sa kanya nung mga naging pagkakamali ko na hindi muna ako nakinig. Hindi ako nakinig lang, kundi may panunumbat na nakapag-judge na ako. Naunahan ko na parang advance ako mag-isip, ganun. Ayaw na ayaw po nila yan. Hindi lang po sa ayaw nila yan. Sobrang affected po sila dyan. Kitang-kita ko po bilang isang ina. Number 2, the church is a supportive community. Support groups and fellowship can provide a sense of belonging and understanding. Again, supportive community. Ano po ba yung support na maipapakita natin? May offer natin sa mga kapatid natin o sa mga anak natin na they will feel that they belong. Na maramdaman talaga nila na naiintindihan natin sila.
sa mga pinagdadaanan nila. So, bigyan po natin ng suporta. Tinanong ko yung anak ko nung nakaraan. Ano bang support ang gusto mong marinig? Yung makinig daw ako, makinig. Makinig lang ako. Tapos, encouragement. Yan yung mga kailangan nila. At syempre, kung may mga physical needs sila, kung kaya naman po natin ibigay at di yun makakasama sa kanila, makakatulong yun sa kanila para ma-boost yung confidence nila, i-provide po natin. Sabi sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Dapat po, bilang church, makita sa atin yung totoong pagmamahal, mabubuting gawa, no? At hindi po natin kalimutan din yung mga pagtitipon. Wag nating baliwalain yung mga small group meetings, worship team trainings, Sunday celebration, kasi po dito po tayo makakakuha ng lakas. At tayo naman pong active sa mga pagdalo sa mga pagtitipon na to. Make sure naman po natin na yung mga kapatiran natin na hindi po ganun ka-active, mararamdaman nila na welcome sila. Ang problema po kasi minsan, kaya hindi na bumabalik. Kasi ang cold natin. Minsan hindi man sinasadya, no? Lalo ako. Sa akin lang po ito, ewan ko sa inyo. Minsan parang overwhelmed ka sa mga gagawin mo, sa mga dapat tapusin mo. Kaya minsan hindi mo man sinasadya, parang nane-neglect mo yung ibang mga kapatiran. So yun, maging aware po tayo. Mensahe po ito, hindi lang po para sa inyo, kundi para sa akin. Sumunod po, number 3, the church gives practical help. Siyempre, hindi lang po tayo mananalangin para sa kanila, kundi yung kaya po nating i-offer na tulong, ibigay, ay ibigay po natin. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Galatians 6:2. Para ma-lighten po yung load, yung problema, tulong-tulong po tayo. Last time po, alam po natin na may kapatiran, na yung asawa niya ay naoperahan. At alam niyo po ba, dahil po sa pagtutulungan, no, na meet po yung needs, yung hospital bill ay nabayaran po. Napaka-imposible po niyan kung hindi po kumilos ang Panginoon through the church, to the community, na kung saan belong yung aking pong bayaw. Yan, sinabi ko na yung bayaw ko. So, isang magandang testimony po yun na talagang kumilos ang Panginoon. So, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Alam niyo po, pag may problema ako, refuge ko talaga yung church. Alam ko na sa church, matutulungan po ako, mabibigyan ako ng panalangin, mapapalakas po ako. Maging bukas din po tayo mga hindi masyadong active. Bigyan po natin ng chance yung mga leaders sa church, yung mga members sa church, na maging bahagi po ng buhay natin. Kasi minsan, meron din tayong fear of rejection sa mga hindi active masyado. Natatakot tayo. Hindi pa nga natin nasusubukan, parang, hindi naman ako welcome dyan. Minsan, isip lang po din natin yon. So, yun. Dapat maging aware lang talaga tayo sa mga ginagawa at iniisip natin. Sabi dito, isa sa pwede nating ibigay ay ang counseling. So, whether through counseling services, prayer groups, or practical aid, we can help lighten the load of those carrying the weight of their past. Ayan. Importante po na may mananalangin, no? May magka-counsel sa kanila. Alam niyo po, pag outside sa church, hindi po hinihingi ang payo nyo, advice nyo, wag nyo pong ibigay. Kapag sinosolicit lang po, kapag hinihingi lang po nila. Sa church naman po, kung na-establish na yung relationship mo sa isang tao, halimbawa po kay Chen, no? Minsan kahit di niya sinosolicit, dahil na-establish na yung relationship namin, pwede po ako magsalita sa kanya. Kung bibigyan na din po niya ako ng authority na magsalita sa kanya. Pero ganun po, dapat importante sa sa discipleship, kagaya ng binanggit ni Brother Jams last time, ma-establish po yung relationship.
para nakakapagsalita po tayo sa kanila kapag may mga sitwasyon na dapat makarinig sila ng dapat nilang marinig. Ayan. So, una po, again, makinig lang tayo. Makinig tayo, no? Kapag may nagkukwento ng problema nila, wag yung aagawin natin yung moment sa kanila. Ay, ako rin, sister. Pag may sabi, sister, ganito yung nangyari sa akin. Ay, ako din. Alam mo ba ako din? Ganyan. Ayun yung focus na imbis sa kanya, napunta na sa'yo. So, maging aware po tayo doon. Itatakil ko po yung susunod pag mabibigyan ako ng chance ulit na makapag-share sa inyo. So, yun. Ang kailangan lang natin ng mga taong merong suffering ay listening ear. Ngayon, pag hiningi po yung advice natin, ibigay natin. Now, kung sa tingin mo hindi ka sure dun sa ibibigay mong advice or counsel, mag-ask ka ng help dun sa people in authority like our pastor or our leaders, elders. Yan. Huwag tayo basta-basta rin magbibigay ng counsel or payo. Yan. Tapos, kung ikaw naman, again, meron ng established relationship dun sa tao, siguro pwede ka nang magsalita sa kanya kung kinakailangan. Basta ang importante, nagtutulungan tayo, tama yung motibo natin sa pagsasalita doon sa taong yun. Hindi yung parang ipapamukha pa natin sa kanila na nagkamali sila. Or ano ba yan? Parang ini-invalidate yung feelings. Ano ba yan? Bakit ang tagal mo ng Kristiyano? Ba't di ka pa rin makawala dyan? Hindi po yan yung gusto nilang marinig. Hindi po yun yung kaya nilang marinig. No? Importante po sa kanila, makinig ka lang. Ngayon, pagka napapansin natin na parang paulit-ulit na lang to, hindi makawala yung tao. That's the time na kausapin po natin sila ng masinsinan, heart to heart, na mafe-feel nila na concern ka lang talaga at hindi ka nandyan para i-judge sila. At para po sa encouragement and hope, tandaan po natin sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat po ng bagay ay nagkakalakip-lakip, no? Para sa ikabubuti po ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen. Tayo pong lahat ay nagmamahal sa Kanya. Kung ano man po yung mga nangyayari, whether positive or negative sa buhay natin, alam po natin na ang ending po niyan ay dun sa destiny na inilaan ng Panginoon sa atin. Basta wala lang pong bibitaw. Sabi nga, walang iwanan, walang laglagan. Wala lang pong bibitaw sa connection natin sa Panginoon, unang-una, our divine connection, and then our connection with the brethren. Importante po yan. Our connection with the church. Huwag po tayo magdi-disconnect because ang church po ay binigyan ng authority ng Panginoon, binigyan ng mandate ni Lord para po mag-speak ng life at transformation po, magdala ng transformation sa buhay po natin. Sabi nga dito, no matter how dark our past, God can bring light and purpose to our lives. Gaano ba kadilim ang iyong nakaraan? God can bring light and purpose sa buhay mo, kapatid. No? Now, lahat tayo light of the world, salt of the earth, and light of the world. Kailangan magliwanag talaga tayo at ipamuhay, no, yung salita ng Panginoon para po makita ng mga tao through us kung ano ba yung purpose din nila. Magamit tayo ng Panginoon na yung culture, yung righteousness dun sa kaharian niya ay mangyari din sa earth, sa ating mundo. Yun po. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. My verse when I was still 7 years old. Ito po yung nagpalakas kay mama nung nasa Japan siya. At nagpalakas din sa akin na kung ano man yung mga dumadaan na pagsubok, lilipas lang yan. Kasama natin ng Diyos at nasa atin siya mismo. Kaya, hindi po pwedeng hindi natin maranasan yung victory. Amen? Ayan po. Through Christ, we find the strength to overcome our past and move toward a future filled with hope and purpose. Lahat po nangyayari sa atin may dahilan. Sa ngayon, maaring hindi pa natin makita kung ano yung dahilan na yon.
Pero once aware tayo talaga sa character ng Panginoon, na hindi po siya sadistang Diyos, lahat po ng bagay ay ginagawa niya to fortify our character. Imbis po na maging bitter tayo, magiging better tayo sa mga pangyayari sa buhay po natin. Hindi po madali, but again, through His grace, kakayanin po natin. Hallelujah. Conclusion po, ACES can have a lasting impact, but they do not dictate our destiny. Through faith, community, and God's unwavering love, healing is possible. So let us commit to being a church that embraces, supports, uplifts those who have faced adversity, showing them the transformative power of God's grace. Ayan po. Napaka-posible po ng healing kung gagawin lang po ng church yung role niya. No? Kung magiging refuge tayo ng mga taong nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng freedom, nangangailangan ng healing, nangangailangan ng acceptance. Maging aware po tayo, mga kapatid, na tayo po ay isang church na banal, na handang tumulong, at hindi po church na magiging parang place of gossiping, place of judgment. Yan po, maging aware po tayo lagi sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. At alam ko po na makikita rin po natin yung breakthrough talaga sa ministry. Again po, tayo po'y tinawag sa marketplace. We are the salt of the earth and the light of the world. Sabi nga nung nakaraan, aming narinig kay Pastor Wilbert, too much concentration daw po ng light ay very destructive. Diba sa x-ray, kapag ka nagpa-x-ray ka, yung ibang mga tao na hindi naman i-x-ray, pinapaalis. Kasi pag na-expose po sila sa matinding light, sa too much concentration of light, pwede pong makasira yon sa organs nila. Yun. So, sa church, kung tayo po, nandun lang, sama-sama tayo, puro light, ganyan. Diba tayo ang light? At yung pagka naging concentrated yung light doon, destructive din yun. Magkakasilawan tayo. Magkakaasaran na tayo, makikita natin yung flaws ng isa't isa. So, dapat po, lumalabas tayo talaga. We should reach out to the lost sa marketplace. Sa marketplace natin. Kung ikaw ay nasa business, doon ka sa business. Kung nasa showbiz ka, di sharean mo sina Papa P. Ayan. Christian na pala si Papa P. Sharean mo yung ibang mga hindi pa saved. Kung ikaw ay nasa academe, di sharean mo yung co-teachers and your students. Pag ikaw naman ay full-time homemaker, yung mga kananay mo sa school. Yan. So, salamat po sa ating mga kapatiran na patuloy na ginagawa po yung ministry nila to share the gospel, to advance the kingdom of God, to disciple other people, meron din dito na talagang practical help yung binibigay dun sa mga taong miniministera nila. I salute all of you. Salamat po sa inyo. Praise God po dahil talagang napakabuti po ng Diyos natin. At alam ko po, bawat isa sa atin ay patuloy na gagamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, salamat Panginoon sa amin pong tinanggap na yung salita. Being, Lord, the salt of the earth and the light of the world. Being catalyst of change, Panginoon. Salamat, Lord God, sa patuloy na pag-equip, empower mo sa amin, Panginoon, upang magawa namin kung ano yung pinapagawa mo. Lord, nagpapakumbaba kami patuloy sa inyong harapan. And we ask for more of your presence, more of your revelation, Panginoon, para po mas maging effective po kami sa ministry na pinagkatiwala niyo sa amin. Lord, dalangin ko lang na lagi kaming maging aware, Panginoon, sa mga sasabihin po namin, gagawin namin, iisipin namin,
upang maging blessing po kami sa mga tao, Lord, lalo na po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo at talagang in need of your love, of your presence, Panginoon, in need of acceptance, O God. Salamat po, Panginoon, for sending us out, Lord, to the world to preach your word, Panginoon, and to bring transformation and healing, Panginoon, sa buhay po ng mga taong pinagkatiwala niyo sa amin. Lord God, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God po, magandang umaga po uli sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon.